Nambudol na naman ang inyong kataas-taasang, kagalang-galangang kabangagan, mga kababayan. Ask ko, Lord. Akalain nyo. Ang panawagan ngayon ni Marcos na Jr., mga kababayan, kay VP Sara is, bati na tayo. Oh, Sara, why don't we talk? Bakit hindi na lang daw nila pag-uusapan, mga kababayan, ang unit team ulit? Kagaya ng 2022, Lord, sabi ni Bangag, mga kababayan, kay Sara. Inalok ni BBM, mga kababayan, kay VP Sara Duterte na sama-sama daw silang babangag muli at makipag-unite na daw sa administrasyon, mga kababayan. Pero subalit na tapwat para kay VP Inday. Fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. Hindi mo na ako mabubudol muli. Panoorin niyo po, ha? Sara Duterte, tinawanan lang ang alok ng dialogo ni PBBM para sa Unity. Unity ulit? Ano kasi niswerte niya? Matapos mong gulpihin? Para lang itong sadista, mga kababayan, na matapos niyang gulpihin, mga kababayan, ang kanyang biktima, tapos, ay sorry, bati na tayo ulit. Leche! Kunyata ka bangang. Walang hiya lang ang ganyan, mga kababayan. Sadista na kung maituturing, di ba? Matapos manakit, idadaan lang sa sorry. Ano kasi ni swerte? Handa raw makipagdialogo si Pangulong Bongbong Marcos kay VP Sara nag-nag. Duterte alang-alang sa pagkakaisa. Pero Sige, pagkakaisa mong ulol mo. Kayo yung mga mga bumangag, mga kababayan. Silang lahat magkakaisa sila sa kulungan. Sa 2028, tandaan nyo yan. tawanan lang yan ng bise. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Wow! Para sa unity! Ulol lang, mga kababayan, ang magkipag-unity nito kay Marcos ngayon. Lahat ng makiki-unite kay Marcos ngayon, mga kababayan, ng mga politician. Asahan nyo, mga kurakot yan. O mayroong mga hidden agenda, mga kababayan. Hindi yan para sa bayan, para yan sa bayan. Tandaan nyo yan. Marcos sa lahat, kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Wow! Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, Oh. No comment. Yun, mga kababayan, malalim na hininga. Bangag! Oh, kulang na lang ganyanin niya Sara, mga kababayan, kung pwede lang sabihin niya. Yun lang yun. Oh, sabi ni VP Inday, read my mind. nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hanggat may buhay, mga kababayan, mayroon naman pag-asa, di ba? Sige nga, handa kami makipag-unit team sa'yo sa isang kondisyon. Magpakulong muna kayo, kayong lahat ng mga bamangag muli. Ikaw, yung pinsan mo, yung anak mo, yung asawa mo, pati lahat ng mga gabinete mo, pati yung mga mga kababayan, kakampi niya sa Congress at saka sa Senado. Magpakulong kayong lahat. Reklusyon perpetua. By that time, mapapatawad na namin kayo. Sasabihin na namin sa inyo na, sige, let's have unity. Pero andyan kayo sa loob ng kulungan. Pray for us. Yan na lang trabaho ninyo. Yan lang ang tanging paraan, bangag. Sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin. No, malungkot. Eto, mga kababayan, ang kapal ni BBM, mga kababayan, ano? Para nag-aalok lang na, sama ka sa aming magnakaw. Sara, stop it ng reklamo. Dito ka na sa amin, magnakaw tayo. O parang ganyan. Ay, nako, bangag. Dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa. Lalo malungkot na talaga. Yung mga skandalo sa korupsyon. At yung Anong sabi ni Amy, mga kababayan, sa kanyang bagong ads? Ninakaw daw ng mga kababayan, pamilya Marcos at Tambaluslos at Araneta ang Pasko ng bawat Pilipino. pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. Oh. Yung mga makakaliwa, mga kababayan, naghahanda na. Si Quino at saka si Ilago. We're about to release a statement about the impeachment. No? So, lalabas namin yan sa Monday. Meron lang ako mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops.
Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. Oh, wala palang findings. Bakit yung ano? Sino ba ang naglabas nyon? Ito bilyonaryo mga kababayan. No? Parang chismoso, no? Maraming fake news mga kababayan nirelease ng bilyonaryo. Bakit hindi nananagot? No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sila na mismo, no? Itong mga mga kababayan, mga kakampi ni Bangag ang nag-audit kay Sara. Hindi na ang COA. May nakuha daw sila mga dokumento mga kababayan na hindi naman legit. Malamang sa malamang, gawa-gawa. Ilalabas sila sa media, ipapublish mga kababayan, tapos dudungisan si VP Sara. Ko Lord. Gayong itong maliwanag na mga kababayan na mga overpriced at mga ghost project pa ni Bangag. Walang investigative journalism mga Sa kababayan. audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. O, dinonate lang pala. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, Babalita! News 5, Mindanao. Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Ano na naman Remulla ito? Umbudsboying na naman. nakita niya ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator at dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Yan, malamang sa malamang, totoo yan mga kababayan na mayroon ng warrant of arrest dahil si Bato almost 2 months na nagtatago. At ang nakakapagtaka nito mga kababayan, bakit itong si Ombudsboying? Bakit siya ang putak ng putak mga kababayan about dyan? Parang binigyan pa niya ng mga kababayan ng warning si Bato para magtago. Napasubo na kasi ang mga bangag mga kababayan Di ba sa ginawa nila kay Tatay Digong? Kung gagawin nila yan mga kababayan kay Bato at Bongo, malamang sa malamang mga kababayan dagdag na naman yan mga kababayan. Kaso nila pagdating ng panahon. Alam naman natin palapit na ng palapit ang 2028 at matatapos din itong mga kabangagan mga kababayan. Siguro ang purpose ito si Boying mga kababayan para Bato magtago ka muna dahil mapipilitan kaming gawin ulit yung ginawa namin kay Tatay Digong sa'yo dahil napapasubo na kami. Dahil kung hindi nila huhulihin si Bato mga kababayan, contradiction na naman sila. Parang inamin nila mga kababayan na mali yung ginawa nila kay Tatay Digong Duterte. Tapos kung huhulihin naman nila si Bato, malapit ang 2028, another kaso na naman yan sa kanila. Dagdag na naman yan sakit ng ulo. Kaya winaringan nila ngayon pa lang mga kababayan. Sa isang panayam, sinabi ni Remulla na una niyang nalaman ang tungkol Ito, absuelto na to Hindi dahil walang kasalanan mga kababayan, dahil sa 2028, sakit-sakitan ito. Leukemia ako! Huwag niyo ako katuhan! Leukemia! Tapos, pag ganyan-ganyan na lang yan mga kababayan, wala na ako. Hindi na ako, pwedeng ikulong dahil mayroon ng disability. Tapos ngayon, ang hudas mga kababayan. Hindi, Boying, gagamutin ka namin sa kulungan. Sa kulungan mismo. Mag-donate kami ng kulungan sa'yo. Tapos, ikikemo ka doon. Papagalingin ka namin sa leukemia. Pupunuin ka namin ng bulalo, mga bone marrow. Tapos, ipapasa natin ang death penalty, mga kababayan, para mahatulan ito ng batas. Gusto natin ng hatol dito, bitay. Matapos niyang gumaling sa leukemia. Yan lang, Boying. dito mula sa kanyang dating mga kasamahan sa DOJ at sa isang tribunal liaison. Nakita niya raw ang unang pahina ng warrant sa kanyang tahanan. Mga isang buwan na ang nakalipas. At nasilip niya ang buong dokumento kinabukasan. Ang tanong, bakit hindi pa nilalabas? Anong niluluto ninyo? Mayroon pa raw siyang unofficial copy sa kanyang cellphone. Bagaman Pwede rin mga kababayan dahil mga sadista sila. Parang nag-hunt sila mga kababayan, nag-manhunt. Diba? Yung mga sadista na ganyan sa mga pelikula mga kababayan. Yung mga kontrabida o pinapatakbo pa nila ang kanilang mga mga kababayan, mga biktima. Tapos may dala silang ganyan. Sige, takbo muna, bigyan ka namin ng oras. Countdown kami 1 to 10 o 1 to 10. And then after the 10 mga kababayan, tutugisin na nila. Baka ganyan para ma-challenge mga kababayan din. Mga sadista ito
ito mga salbahe mga kababayang uri na mga kababayang mga opisyalis. Pwede rin ganyan. Hindi pa ito opisyal na inilalabas sa publiko. Kasama umano si De La Rosa sa kaso laban kay FPRRD na kasalukuyang detained sa The Hague, Netherlands dahil sa umano'y crimes against humanity. Hindi na natin nakita si Bato. Ang kintab pa naman ang ulo ng Bato. hindi mo yan nilagyan ng pulbo, Bato, o talagang sinadyan yan mga kababayan ang lagyan ng pampakintab. Kaugnay ng war on drugs. Pero giit ng DOJ, Foreign Affairs Department at DILG, wala pa silang natatanggap na official notice. Wala rin anunsyo mula sa Interpol para sa senador, maging opisyal na pahayag mula sa ICC tungkol dito. Kasabwat talaga, Silent ang ICC mga kababayan, samantalang kapag sa ibang bansa, pinupost agad yan na mayroong warrant of arrest. Hindi na pinapatagal. Eto ngayon mga kababayan, sikreto na muna. Kagaya kay PRRD mga kababayan, sikreto na muna, and then kidnap ka. Sa ngayon, 3 linggo nang absent si De La Rosa sa Senado at iniuugnay ito sa ICC. O wag ka munang bumalik, Bato, kung ayaw mong mabulok sa ICC. Viral online ang video ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na sinisigawan ng isang couple sa isang mall sa Makati. Mali kasi ang binangga ng mga kababayan ng yung mga inchik pa naman, mga dayo mga kababayan. Sa lahat ba naman ng kanilang inapakan ang buntot si Guanzon pa? Sinabihan mga kababayan na huwag ka pumunta dito dahil may ubo ka. Presidente nga, minumura niyan. Kayo pa, mga incheck, ng mga dayo mga kababayan. Sa online post ni Guanzon, sinabihan daw siya ng umano'y Chinese na umalis para hindi makahawa matapos siyang umubo. Rinig sa video. Ubo lang, bawal na pala umubo mga kababayan. Ang tila paninigaw ni Guanzon sa couple at pagkutsa nitong hindi raw ito nakasuot ng luxury items. Why are you here with your shit? Why are you here with your shit? Who is this man? Mali ang inyong pinangga, mga Chinese. Presidente, nilalabanan yan, kayo pa. Is your husband? Why did you say this is a Vamos! Mga pobre! Hindi ka nga nakarolet! Ay, hindi na karole. Hindi ka nga nakagucci! Ako mo pinili mo! Now, I want your name! Get his name! Get his name! I want... Wala akong mag-video mo! Wala akong mag-video! Pero public place na yan mga kababayan. Bakit bawal mag-video? Pero policy kasi ng Although mall na yan mga kababayan, mayroon kasi policy ang Rockwell na bawal ka mag-take ng video sa kapwa mo customer. Hindi. Andyan ka sa establishment nila. Dahil sabi ng ilan, bakit bawal ang video? Public place yan. Pero in-specify ng Rockwell mga kababayan Bagamat di nag-issue ng incident report, kinumpirma ni Makati PNP Chief Colonel Pedro Alagano Jr. na naghain ng kasong unjust vexation si Guanzon laban sa kanyang nakasagutan. Ayon sa kapulisan, di nila pwedeng isapubliko ang reklamo bilang right to privacy. Tumanggi rin ang Rockwell na magbigay ng pahayag, kopya ng incident report at CCTV footage ng pangyayari dahil confidential daw ito. Hindi naman kami marites Anyway mga kababayan, hindi naman yung national issue. Ang kinilala ni Guanzon bilang alias Chong ang kanyang nakaalitan. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel maabot ang linya ng nasabing couple. Well, sa lahat ba naman ng yan kasi mga kababayan, ang lesson dyan, huwag pakialamera sa buhay ng may buhay. Hindi talaga lahat mga kababayan kaya mong kasi kontrolin. Yan na lang ang ilagay natin sa ating isip mga kababayan para hindi tayo mapaaway. sa Malacanang ang pagbabalik sa PhilHealth ng 60 billion peso excess funds na unang Pagbabalik, tingnan natin mga kababayan So kung ang term na binalik mga kababayan dahil kinuha nila dapat sa 2026, doblado na yan. Baka ibalik mga kababayan tapos 60 lang din. Meaning zero pa rin ngayon. Yung 60, yun lang ang pinondo. Dapat doblado Tapos dapat mga kababayan, itong PhilHealth, ikaltas ninyo sa bayarin namin yearly o monthly. Sa mga miyembro yung binalik na pera. Exempted muna kami sa pagbabayad. sa National Treasury noong 2024.
Sa isang panayam, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakita ni PBBM na mahalaga Pababangag. ang pondo, lalo na para sa implementasyon ng zero balance billing sa DOH hospitals. Matatandaang sa desisyon ng Korte Suprema, pinasasauli nito ang nasabing pondo at pinatitigil din ang paglilipat. O eto mga kababayan, unconstitutional na. So, dapat may parusa mga kababayan. Parusahan si Bangag, si Recto dito mga kababayan. Panagutin. Maliwanag na ito na labag sa saligang batas ang kanilang ginawa. Another impeachable offense mga kababayan. Bakit walang kumikilos dito? Dahil lahat sila bumangag na. At nang natitira pang 29 billion pesos ng state insurer. Una na rin sinabi ng PhilHealth na makatutulong ito para masustain ang Universal Healthcare Program at mapahusay pa ang kanilang mga benepisyo. Tapos ang lumalabas ngayon mga kababayan, nagpapabida pa ngayon ang mga magnanakaw. Yung kumuha sa pondo mga kababayan. Parang ninakaw nila iyon eh. Walang permiso mga kababayan, di ba? Tapos, para pa sila ang savior. Pasalamat kayo sa amin, binalik namin ang aming ninakaw. Parang ganyan pa mga kababayan. Normal. Tapos ito rin PhilHealth. Thank you din, mga buwisit. At serbisyo. Advance kami mag-isip. Advance Yan mag-isip. ang pahayag ni Senate President Tito Soto Ay, ang animal, one ball. What do you expect? Hindi nga advance mag-isip. Gunggong din kung mag-isip. matapos ipasauli ng Korte Suprema ang 60 billion peso excess funds sa PhilHealth mula sa National Treasury. Sige. Ayon kay Soto, nailagay na raw nila ito sa 2026 budget bago pa ang desisyon ng SC. Nailagay. Huwag niyong sabihin 60 billion lang din ang inilagay niyo ha. Dapat in addition sa another budget sana for this year na allotment mga kababayan. Kinumpirma din ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na idinagdag na ang pondo sa 53 billion peso program budget ng PhilHealth para sa susunod. Dapat 100 plus na ha. Bakit 53 lang? Dapat 100 plus na yan mga kababayan. Dahil andyan yan sa Universal Healthcare Law mga kababayan. Kaya nga, itong mga yung mga pasalamat tayo sa mga nagbibisyo kababayan, no? Dahil tax yan galing sa kanila. Bisyo galing sa sigarilyo yan. Buwis galing sa mga kababayan, sigarilyo, alak, at saka yung mga sa syntax mga kababayan. Kasali ba mga soft drinks dyan? Pasalamat tayo dyan. Dahil dahil sa kanilang bisyo, nakakuha tayo ng mga karagdagang tax mga kababayan. Dahil minahalan sila dinagdagan sila ng buwis. Supposedly, para pampagamot. Sa kanila lang din. Tapos dinakaw ng mga animal mga kababayan. Tapos ganyan, binalik. Parang hero pa ang kanilang turing sa kanilang sarili. Nagbalik ng pera. na taon. Sa pinakahuling bersyon ng General Appropriations Bill, mayroong 113.26 billion pesos Oo, yan. Yang binalik ha. Yang binalik na 60 billion kuno. Ang dapat dyan ha, i-offset na lang yung nagbabayad tayo mga kababayan. Ikaltas para maibsa naman itong nagbabayad sa PhilHealth mga kababayan ng monthly premium. Kahit ilang buwan lang, bawat isang miyembro. Malaking tulong na yan sa sambayan ng Pilipino. pondo ang state insured. Bukod sa 60 billion peso excess funds ng PhilHealth, dapat din daw ibalik ng gobyerno ang 107 billion pesos na pondo ng Philippine Deposit Insurance Grabe no? Ito talaga mga kawatan na to mga kababayan, no? 100 billion din pala mga kababayan ang ninakaw sa PDIC. Parang may gigil sa pera mga kababayan. Basta may pera, kakantihin talaga nila. Corporation mula sa National Treasury. Ayon yan kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Sabi ng kongresista, dahil Korte Suprema na mismo nagsabing unconstitutional ang paglipat ng PhilHealth funds, dapat ganoon din sa PDIC. Nakalaan daw kasi ito para sa bank deposit insurance coverage at dahil sa utos na pag-transfer ng Finance Department, napinsala ang milyon-milyong Pilipino. Saan napunta nga ba yung pera mga kababayan na tinransfer nila? Sa Maharlika Fund ba? Nasaan ang Maharlika Bukod sa Fund? PDIC at PhilHealth, target din daw ng rider provision ang siyam state corporations. Kaya dapat linawin ng gobyerno kung nag-remit Hala, din ang mga grabe, ito no? ng sobrang pondo sa National Treasury. Grabe no? Grabing pagnanakaw na ito mga kababayan. Nilipat nila ang pondo sa National Treasury para ulimbati. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ang manhunt operation
laban sa tinuguriang flood control queen Sara Diskaya. O ayan. O, kinasuhan na pala si Diskaya. After all, na inyong inuna pa niyo pa silang talagang dinril mga kababayan at sa mata ng publiko dati guilty na sila. Tapos bigla-bigla mga kababayan, namatay ang issue ng Diskaya. And then ngayon lang nilabasan ng warrant of arrest na nakatago na siguro. Oh, ngayon nagmamanhunt na naman mga kababayan. Kaugnay yan sa umano'y 95.6 million peso ghost project sa Davao Occidental. Narito ang Agenda Weekend Report ni Charmaine Abong ng Abante. Individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Nakasuhan nyo na ba in the first place nga? Parang wala pa tayong narinig na kinasuhan. Iba pa. Know the whereabouts? Ang tanong namin, nakasuhan nyo ba? Dahil know lang ang whereabouts mga kababayan What if malaman nyo ang whereabouts? Huhulihin nyo. Kung walang warrant of arrest, walang huli din mga kababayan. Lord. Paglabas ng arrest warrant ay ma-arreston sila kaagad. Bakit wala pa palang nilabas sa warrant of arrest mga kababayan? Nauna na ang buladas na naman itong animal na to. Isa pa lang ito. Marami. Umpisa pa lang. Matagal ka na dapat mag-umpisa nga. Dapat nga patapos ka na ngayon dahil ilang buwan na kayo dyan Ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Dapat ikaw kasali ka. Sa totoo lang. December 5, nang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of the Interior and Local Government at ang Philippine National Police na agad hanapin si Cesara Rowena Sara Diskaya. Pero ang kaso, wala pa nga palang nilalabas sa warrant of arrest mga kababayan Tapos, eto mga pinagsasabi nito, hulihin na, whereabouts na. So wala pa nilalabas sa warrant of At iba arrest. pang respondent na sangkot sa umano'y 100 milyong pisong ghost flood control project. Magkabasa kayo na warrant of arrest. inanunsyo ni PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nag-mobilize na sila ng mga intelligence at tracker teams para matunton si Diskaya at ang iba pang iniimbestigahan. Pinalawak na rin ang koordinasyon sa Iyan mga kababayan, andun na yan mga kababayan sa kustodiya ng dati, di ba, ng otoridad dati, yung kasagsagan ng hearing mga kababayan. Diretso na sana yun dahil maliwanag naman yung Diskaya. Binigyan pa nila ng leeway mga kababayan para makatakas National ngayon. Bureau of Investigation, Tago. Bureau of Immigration, Malay natin, nagpunta na yan ng abroad na naman. Philippine Coast Guard at mga otoridad sa paliparan at mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na maaaring puntahan o huling nakita si Diskaya. Alerto na rin ang mga barangay at neighborhood watch Barangay, wag nyo. para mag-ulat ng anumang kilos o Magmarites. impormasyong makatutulong sa paghuli sa mga suspect. Bukod kay Diskaya, kabilang din sa mga respondent sina Roma Angeline Remando, mga kinatawan ng St. Timothy Construction Corporation at ilang personnel mula sa Department of Public Works and Highways. Kamakailan, kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na nakakita ang Assistant Ombudsman na pala ito, lumipat. Di ba sa DOJ ito mga kababayan? Jowa ba to ni Boying? Dahil sabay lumipat ba kababayan ni Boying Ombudsman ng probable cause para magsampa ng kasong kriminal kaugnay ng umano'y 96.5 million pesos na ghost infrastructure project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang proyekto, isang concrete revetment o retaining wall, ay iginawad sa St. Timothy Construction noong Enero ng 2022. Naitala itong completed noong Oktubre ng parehong taon pero lumabas sa investigasyon. Yan mga kababayan, madali ang makita lang yan. Kung talaga tinignan niyan mga kababayan mabuti nung sa hearing, hindi na makakatakas itong mga Diskaya mga kababayan. Makikita mo mga proyekto Talagang kaululan mga kababayan itong pinagagawa. Sarsuela. Tama nga sabi nila Sarsuela mga kababayan. Na walang infrastructure ang nakita sa naturang lugar. Tiniyak ng mga otoridad na tuloy-tuloy ang operasyon hanggang matagpuan at maisampa sa korte ang lahat ng sangkot. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ay una nang tinaguri ang flood control royalty matapos matuklasang hindi bababa sa siyam ang kanilang construction firms at Tapos sa Ilocos Norte daw, tad din daw ng Diskaya projects mga kababayan. Paano na yan? naging mainit Si Sandro mga kababayan, ang daming Diskaya sa daw. mata ng publiko ang lavish lifestyles ng mga ito.
Sa ngayon, nananatili sa kustodiya ng Senado si Curly matapos i-contempt ng mga senador dahil sa tila Oh, tapos bakit yung pinaghahanap? Kustodiya pala ng Senado. Ah, grabe. paiba-iba nitong sagot sa kung bakit hindi sumipot sa isang pagdinig ang kanyang asawa. Si Sara naman ay nananatiling under watch habang wala pang opisyal na kasong isinasampa. Oh, wala pa pala. Etong kaululan mga kababayan, ang sabi na, hinahanap na, minamanhunt na daw mga kababayan. Wala pala opisyal na kaso ang mga gunggong na laban ito. sa kanya. Para sa Bakit kayo eto mga kababayan, itong budol talaga ni BBM. Dapat malaman na natin ang whereabouts. And then what? Wala pa kayong kasong sinasampa. Whereabouts ninyo mga... Ay, nakong kaululan mga kababayan. Wala pa palang kasong Gender sinampa. Weekend, Charmaine Abong, Abante. Abante, Liling! Nagkomento si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro Ay, wala kaming paki dyan. sa panukalang Wala kaming paki sa kanyang komento. buo ng Independent People's Commission para imbestigahan ang flood control scandal at iba pang infrastructure projects. Sa isang panayam kay Castro, sinabi niyang sana ay hindi raw Sana maulit muli. makwestiyon ang legalidad nito, lalo na't pwedeng maging redundant lang ang kanilang trabaho sa ginagawa ng Justice Department at Likewise, ICI, animal na Castro. Likewise. Bakit ito mga Castro, mga kababayan na nasa gobyerno, mga buwisit? Franz Castro, tapos ito si Claire Castro. Noli Di Castro, Semi, kabayong Noli. mandato na raw kasi ng mga ito ang mag-imbestiga at maghain ng kaso sa Sandigan Bayan o Korte. Kaugnay naman sa tanong kung bakit walang contempt powers ang ICI. Sagot ni Castro, hindi raw kasi nito trabaho ang magpakulong. Muling binubuhay Hindi nyo kasi yan trabaho. Trabaho yan ng ombudsman, sa totoo lang mga kababayan. ngayon sa Senado ang pagsusulong sa pagbasa Dapat na yan. ng isang panukalang bubuo sa Independent People's Commission. Dito raw mas lalawak ang sakop ng probe ng nasabing komisyon at pagpapalawig pa ng resources nito. Ay, nako. Pork barrel style. Yan ang tingin ni dating PhilHealth Director Dr. Anthony Liachon sa Liachon. medical assistance at guarantee letters na ini-issue umano ng mga politiko. Dapat na raw itong tanggalin dahil tila namamalimos sa mga Pilipino sa tulong na dapat naman talagang ibinibigay ng gobyerno. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. The guarantee letters should be eradicated. Yung maipip na yan. Dahil mga kababayan parang ginagawang weapon para pag makaawa sa iyo o lalapit sa iyong tao. Tapos sisikat ka mga kababayan dahil lalapit sa iyo ang tao. Magkakaroon ng utang na loob na as if sa kanila ba ang pera. Diyos ko Lord. Dapat tanggalin. That is the new pork barrel. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Yan ang bagong pork barrel. At ang ginagamit nilang pork barrel, ang health funds ng Pilipino. Dapat tanggalin po yan. Yan ang mariing panawagan ng dating PhilHealth Director na si Dr. Anthony Liachon sa pamahalaan para masiguro ang tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Kaugnay ito sa medical assistance to indigent and financially Indigent. incapacitated patients o MAIFIP at guarantee letters na anyay balakid sa serbisyong pangkalusugan. Ayon kay Dr. Liachon, ginagawa lamang daw nitong politikal ang paghingi ng tulong kung saan napipilitang mamalimos ang mga pasyente sa mga politiko o ahensya para sa kanilang alisan ng mga kababayan itong mga politika ng access dyan sa pundo. karapatan. Nagiging patronage sa politics pa. Because parang namamalimos ka dito, nanghihingi ka. Where in the first place, ang ating health should actually be a basic right rather than a privilege. Ayon kay Dr. Liachon, nagdudulot ito ng Liachon. ding abala at pagkaantala sa pagpapagamot, lalo't wala rin naman daw talagang garantiya ang guarantee letters dahil maaari itong mawala kung matatalo sa eleksyon ang nangako o wala sa bansa ang Yan opisyal. Alisin na yan. Iginiiti ni Dr. Liachon na dapat ito Direkta na lang yan sa instead na mga kababayan, papuntahin doon sa politician, gumawa na lang ng opisina dyan mismo sa mga ospital. read ang mga issue sa pagpupondo ng PhilHealth. Itong PhilHealth,
or ano mga kababayan, DOH. Kung saan binanggit niya ang 60 billion pesos na nawala mula sa PhilHealth noong 2024 matapos itong ilipat sa National Treasury. Kinundi na rin niya ang zero budget na ibinigay sa PhilHealth para sa 2025 na itinuturing niyang unconstitutional dahil may earmark ang sin tax law para sa mahihirap na indirect contributors. Violation yan, unconstitutional actually, ang 2024 budget. Oo, and then, in 2025, unconstitutional din yung... Oh. So, anong gagawin niyo dyan? Sampahan mo na ano? Ikaw na lechon. Lechon. Ikaw na magsampa ng impeachment Marcos. 2025 kasi hindi ka naglagay ng budget earmark yan by law. Ang malaking kakulangan sa pondo ang dahilan kung bakit umaabot sa 46.9 Malaking kakulangan sa pondo, pero yung pondo sa pagnanakaw mga kababayan, ang dami. Pagdating sa DPWH, umaapaw mga kababayan ang pondo. 95% ang out-of-pocket expenses ng mga Pilipino, taliwas umano sa layunin ng universal healthcare. Kaya mungkahi ni Dr. Leah Chon, alisin ang MAIFIP at ilipat ang lahat ng pondo nito at iba pang ayuda sa PhilHealth. Samantala, tinawag naman na moral victory for the Filipino people ni Dr. Leah Chon ang kamakailang desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa iligal na paglipat ng 60 bilyong mula sa PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa kanya, tinitiyak ng desisyong ito na ang pondo para sa kalusugan ay hindi dapat lihisin. Nilihis na nga. At ang pangako ng pamahalaan sa universal healthcare ay dapat panindigan ng may integridad. Kailangan daw kumilos na ang gobyerno upang isole ang 60 billion pesos Ninakaw. Ninakaw. kasama ang interes sa PhilHealth. Kailangan din anyang agad na i-release ang 75 billion na sin tax funds na hinarang noong 2025. Oo nga no, hinarang pala mga kababayan. Galing yun sa syntax na rightfully mga kababayan. Papunta dapat doon sa PhilHealth. Dahil dito, ang 2026 PhilHealth budget ay dapat umabot sa 278 plus billion pesos upang lubusang maibalik ang pondo at mapalakas ang universal health care. Sa ganitong paraan, ayon sa former PhilHealth director, magiging pantay ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat at mapapalakas daw nito ang preventive arm ng PhilHealth tulad ng YAKAP program na bibigay ng libreng check-up at gamot. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Sobra-sobra daw ang pera daw mga kababayan ng PhilHealth. Tapos pagpunta mo sa ospital mga kababayan, kawawa ang mga tao dahil nagkandamatay na mga kababayan. Walang pampagamot. Tapos eto ngayon ang mga buwisit, kinuha ang pera sa PhilHealth. Sobra-sobra daw. Dapat eto mga kababayan, unang-una nanindigan sana yung head ng PhilHealth. Dapat si Baking na yan mga kababayan. Kung mayroong mga sobra-sobrang pera, bakit hindi nyo dinidisburse doon sa nangangailangan? Ang ginamot ng PhilHealth mga kababayan, itong sakit na walang lunas mga kababayan ng mga politician, yung pagiging magnanakaw, klipto. Umalma ang mga guro at manggagawa sa dagdag sweldo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga sundalo. Pasikat kasi yan mga kababayan Dahil kagaya ni Tatay Digong, si Digong nakaani ng mga kababayan. Suporta sa PNP at AFP dati dahil dinublado ang kanilang sweldo. Gagawin ko rin. Pero hindi nila dinublado mga kababayan ni Bangag. Dinagdagan lang ng kapiranggot lang. Papalubag loob daw mga kababayan. Para hindi magkudita. Ganyan. Ay nako Bangag. Kaya nila, dapat sila rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainier Dapat Pao. kami rin. Kami rin. Pinatikos ng ilang grupo ang dagdag sahod at subsistence allowance para sa mga sundalo at uniform personnel na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong agnag. 3 tranches yan simula 2026 hanggang 2028 para raw sa kanilang sakripisyo at pagbabantay sa pambansang seguridad. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition, dapat pati mga guro taasan din ang sahod. 15,000 pesos daw dapat ang aumento across the board. Kung tutuusin, 210 billion pesos lang daw ang kakailanganing pondo para riyan.
Di hamak na mas mababa kumpara sa mga ninakaw raw na pondo mula Oo sa nga. gobyerno. At kung araw-araw po, merong kinakaharap na laban o battle itong ating mga militar at pulis. Mas importante magnakaw eh. Mas malaking kalaban natin yung kamangmangan, pagbaba ng critical thinking. At ito yung kailangan nating talunin. Git din ng ACT Teachers Party List, wag naman puro thank you lang ang kabayaran sa mga guro. Bakit ang teacher party list ang ano? Hindi naman yan mga teacher eh, na mga legit mga kababayan eh. Ano yan eh? Makakaliwa yan eh. Eto mga kababayan, ano ang tiniteach ito? Kabalastugan mga kababayan, di ba? Bilang po militar, kailangan bigyan natin ng prioridad ang pagsweldo, lalo na Shut up inyo. mga guro. Mensahe naman ng Sa bundok ka mag-ano. Trade Union Congress of the Philippines sa Pangulo, Iyan yan mga kababayan, mga yun. dapat walang double Kabalahibo! Kabalahibo lang din yan mga kababayan na nadjumakol Kaya raw season. ni PBBM na taasan ng sahod ng mga militar, dapat kaya ring taasan ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. Hindi naman maiwasan ng ilan na isiping suhol ang pagtataas ng sahod sa mga sundalo sa gitna Suhol ng talaga. usapang destabilisasyon, habang kaliwat kanan ang mga protesta kontra korupsyon. Bago kasi ang dagdag benepisyo, sunod-sunod ang naging engagements ng Pangulo kasama ang mga militar. Pero giit ni Yusek Claire Castro, walang halong politika rito. Walang halong politika! Diyos ko Lord, ang sabi mga kababayan si Claire Castro na walang ibang bukang bibig mga kababayan kundi pamumulitika. Sadyang deserve lang daw ng mga sundalo. Deserve! Ikaw, anong deserve mo? Ang pagkina... Nyet na. Tapos ang sabi mga kababayan, deserve ng Pilipino, 500 na Noche Buena. Pagtulong, kailangan naman din po nating bigay dahil ang kanilang sakripisyo po sa bayan. Buhay po ang nakataya sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.